Gusto po namin magpatulong nawawalang mga susi, papel ng sasakyan, documents ng mga lupa, pera, nakas, sa vaults. Sino po ang kumuha nito, ma'am? Panganay ko po, si Jamela Maunga. Hindi po ako kumuha Okay. niyan, ma'am. At Okay. wala po akong alam dyan sa binibintang Okay. nila na yan. Bago namatay ang father ko, may ibinilin siya sa amin na pera. Meron tayong 10 million. Bakit niya po ginagawa sa amin yan? Dahil tutol po kami na makipagrelasyon siya dyan sa lalaki na yan na may relasyon sila. Sila ang hindi maayos ang sa akin, madam. Magmula nung namatay ang asawa ko, hindi nila ako ano kaya nangyari ang lahat ng ito, madam. Talagang matigas ang puso ng babae yan. Napakademonyong babae yan. Papa-assistahan naman po namin kayo ng reporter para pagkaharap-harap po kayo at malaman po natin kung ano po yung next step po natin, ha? Ma'am. Magandang tanghali po sa inyo, Ma'am Sheila. Ma'am, nung ikaw po ay naere sa aming programa, ito po bang mga anak ninyo ay nakipag-usap po sa inyo? Wala po. Hindi po sila pumunta sa akin, ma'am. Kasi, ma'am, yung pagkuha nila sa aking mga ari-arian, hindi ko naman tinatanggalan sila ng karapatan. Mga anak ko sila. Pero wag nilang tanggalin yung respeto nila sa akin bilang magulang nila, ma'am. Kasi masakit yung ginawa nila. Kumbaga, ako yung naghirap. Naghirap naman si papa nila. Pero wala na si papa nila. Ako yung buhay, di ba po? So sana kahit respeto lang sana, wag nilang ginawa sa akin yun kasi napakasakit. Buhay pa ako, ginawa na nila lahat ng pambabastos. Kahit sa barangay, ma'am, sinasagot nila ako, sinasabi nila yung gusto nilang sabihin, ganun din sa pulis. Meron yung pinatawag kami ng mga pulis para isettle namin, pero hindi sila umatin, ma'am. So, doon ako nag-decide na lumapit kay Sir Rapi Tulfo na para maayos ito. Ma'am, sa tingin po ninyo, ano po ba ang dahilan? Bakit po nagkakaganito itong mga anak ninyo? Yun nga yun, yung sinasabi sa akin na yung lalaki, yung driver ko. Pero sa totoo lang, ma'am, oo, nagkaganan kami ng loob kasi sa kapabayaan din nila. Hindi nila ako siniserbisyuhan, ma'am, magmula nung namatay ang asawa ko. Naintindihan ko rin sila kasi sila, may sarili silang pamilya eh. Pag tinatawag ko sila na mula nung dumating yung lalaki na sinasabi nila sa akin na yan, is nandyan naman si Kuya Timmy, siya na lang mag-drive sa'yo. Sabi ko pa sa panganay kong babae, hindi na kayo nahiya kasi hindi ko naman sila, sabi ko kamag-anak lang ng papa nyo, sabi ko ganyan. Pero dapat kung mayroong man dito magserbisyo sa akin, kayong mga anak ko, yun ang sabi ko, ma'am. So, nung hindi na nila ako inaasikaso, yun, patuloy na yung kasi tuwing tatawagin ko naman sila, may dinadahilan. Masama yung pakiramdam. Mayroon pa yung sabi ng anak kong babae, paano naman ma, sabi niya, kung ako yung pupunta, wala akong tindera. Yun yung pa na katatapos ng pandemic, di ba, ma'am? Baka daw maubos ng lalaki yung kayamanan ko. Ma'am, hindi siya ganung klaseng tao, ma'am. At nung nandoon sa akin, super alalay sa akin yung sinasabing lalaki sa akin. Pero hanggang ngayon po ba, ma'am, magkarelasyon pa rin kayo? Ma'am, putol na po. Hindi na kami, minsan nagkukumustahan lang. Yun lang po yung totoo. Pero wala namang nangyari, ganon. As a friend, ganon lang. Yung kaibigan, yung mga nag-aalalay siya na magpakatatag ka na lang, sabi niya, kasi ang Diyos na ang bahala sa kanila. Ma'am, hindi niyo po ba trinay? Kasi ayun nga po, katapat lang ng bahay ninyo, itong bahay ng mga anak mo. Hindi niyo po ba trinay na pumunta doon para po kausapin sila kung ano ba ang problema? Wala, ma'am. Hindi ko nag-try. Kasi hindi nila ako pinapansin, ma'am. Yun pang totoo. Pati mga bata, tinuturoan na wag pumunta dito sa bahay ko. Hindi ko trinay talaga. Pero sila, nakikita ko yung tigas kasi nila, ma'am eh. Lagi nilang sinasabi, dapat hindi na humantong sa pulis, sa barangay, pero never silang nakipag-usap sa akin. Siyempre magulang ako, nasasaktan ako, ma'am. So matigas sila. Sino bang magulang na mas matitigas yung puso ko sa kanila? Kasi yung binibintang nila at may age, ma'am, kumakayod pa ako. Nandyan yung anak kong bunso,
Ang pinupuntahan ko hindi ibang tao, yung ate ko. Pero lahat ng kapatid ko masama sa kapaningin nila kasi sinusulsulan daw ako ng mga kapatid ko. Pero ang totoo, ma'am, hindi inaalalayan nila ako kasi may sakit ako, ma'am. Ano po ang sakit niyo? Depressed, ma'am. High blood, ganon. Lagi akong inatake dati, ma'am. Pero ma'am, gaano na po ba katagal ito pong hidwaan ninyo at ng mga anak mo? Last year lang, ma'am, 2022, ma'am. Pero itong February, doon nila isinagawa lahat yung pagkuha ng ma'am, yung mga susi ng sasakyan, yung bolts ko, dokumento ng mga papel ay yung mga lupa sa sasakyan. Bukod doon sa susi na Mio na nakuha ni Jasneya kay Jamila, bago na naman binigay ni Jamila itong susi ng L3, hindi namin mapandar yung L3 kasi nasa kanila yung susi. Sa kabila po ng lahat, ma'am, na ginawa sa inyo netong anak niyo, although wala ho tayong matibay na ebidensya na sila nga po ang kumuha netong mga gamit, ano po ba yung gusto nyong mangyari ngayon, ma'am? Gusto ko, ma'am, ibalik nila sa akin kasi wag nila akong tanggalan ng karapatan. Ibalik nila sa akin para matapos na ito. Kasi kung hindi nila talaga ibabalik, alam na nila kung anong mangyayari sa kanila, ma'am. At saka sana, kahit respetuhin nila lang ako bilang magulang, yun lang, ma'am. Kasi pinapahiyan ako sa mga tao dati sa barangay. Barangay lang yun, ma'am, na masakit na. Tapos sa pulis, nagsisigawan kami doon. Tapos dumating na sa tulpo. Ganun pa rin, mas matigas sila. Dapat hindi na pinaparating. Sinisisipan nila ako bakit ako nagtutulpo. Kasi hindi sila lumalapit nagmamatigas sila na hindi daw sila ang kumuha. Paano hindi sila ang kumuha, ma'am, na ibalik na yung susi na nakuha nila? At saka nandyan yung anak ko na makakapagpatunay dahil silang apat ang magkakakumplot nun, ma'am. So ngayon po pupunta tayo sa barangay para po kayo ay magkausap-usap. Ano po? Sige po. Ma'am, ano po ang nangyari? Bakit po hindi humarap dito ang anak po ni Ma'am Sheila? According po sa CBO na inutusan ko, ma'am, ayaw daw po niyang sumama. Bahala na daw po ang nanay niya. At saka isa pa po, galing daw po siya sa sakit kaya hindi siya makaka-attend ngayon. Ma'am, siguro kung hindi nila talaga ibalik yung gusto kong ipalabas sa kanila, yung kinuha nila, ma'am, siguro magpapile na lang ako ng demanda para sa kanila. Matagal na ito, sana kung talagang nirespeto nila ako, inisip din nila yung kahihiyan, pero itong ginagawa nila parang wala na silang hiya sa akin. Kumbaga, pinahiya na ako sa buong mundo, ma'am. So, ganun din lang yung tingin nila sa akin, ma'am. Ituloy ko na lang. Sige po, sasamahan po namin kayo ngayon, ma'am, para po makapagsampa ng kaso. Yes po, salamat, ma'am. Ako po'y nagpapasalamat kay Sir Rapi Tulfo at sa mga kasamahan niya na talagang sinadya nilang tumulong sa akin dito. At sana maayos na po itong problema na ito. At nagpapile na rin po ako ng kaso para sa anak ko dahil inimbitahan namin siya na para kausapin pero tumanggi siya. Ayaw niyang humarap po. Sir Rapi, maraming salamat po sa tulong niyo sa akin. Sana ipagpatuloy niyo po yung gawain yung mabuti at nang marami pa po kayong matulungang tao na kagaya po namin. Maraming salamat po. Paraan pa siya ang iyong tinakbuhan, di lang basta solusyon sa iyong pinagdadaanan. Maraming mahirap ang binigyan ng kabuhayan, mga tao na binuhay ang pag-asa na naglaho na, mga taong sumuko na sa buhay ibinangon niya. Idol, napakasarap mo magmahal, sana araw-araw ay gabayan ka ng may kapal dahil sa mga pagtulong